Ang kanyang mga himig, tila haranang nagpapakilig sa mga Pinay. Kaya naman nabansagan siyang pop heartthrob ng Pilipinas. Yan ang OPM singer na si Mark Bautista. Sa murang edad pa lamang, naihanda na si Mark ng kanyang mga magulang sa pagharap sa buhay. High school kami, pinasok kami ng parents ko sa isang Christian school. Doon nabuksan yung utak ko about how serious our relationship is with God. Every verse pala may application sa buhay. Like pinapa-recite kami ng mga verses. Di nga nagtagal, isang pagsubok ang kanyang kinaharap. Yung papa ko, seaman siya pero nahinto rin siya dahil hindi niya siya physically fit to work again. So, medyo financially hindi kami stable, and then ang dami nag-aaral pa kami lahat, 5 magkakapatid. So nag-decide ako na magbanda-banda. Doon ako na-expose sa mga bars, inom-inom, lahat. Talagang nawala ako sa konsepto ko yung patibayin yung faith ko. Nawala yun sa akin lahat. Kaya ako naisip rin na sumali ng contest. Sumali na ako ng mga oratorical contest, lahat na. Kaya nung nalaman ko na may singing competition, si Richard Velasquez, sumali na rin ako doon. Hindi inakala ni Mark noon na ito pala ang kanyang magiging unang hakbang tungo sa tagumpay. So ang daming pumapasok sa isip ko, sabi ko, kakayanin pa ba namin itong problema na to or makakabangon pa ba kami? Kasi ang dami na namin utang, ang dami na namin problema. May ganung doubt sa isip ko noon talaga. Ang iniisip ko pa nga dati na parang imposible ako makapasok naman sa showbiz kasi dapat presentable ka, dapat gwapong-gwapo ka dyan sa TV. Sa pagpasok niya sa showbiz, hindi naging madali ang kanyang kinaharap. Sa kabila nito, nagpadala ang Diyos ng mga tao sa kanya na tumulong upang patatagin ang kanyang pananampalataya. Ang una talagang nag-imbita sa akin si PJ, si Piolo, siya yung nag-invite sa akin sa small group din. Erickson Raimundo, silang dalawa. And sila Christian, sila Richard Poon. Simula nung parang na-experience ko na lahat na parang, okay, ang dami palang ganito sa showbiz. Parang minsan pag nada-down ka na parang, okay, ba't gano'n? Or ang dami mong tanong na parang, ba't di binigay sa akin to? Nung nagkaroon ako ng small group, laging ini-enlighten ka, nabibigyan ka ng wisdom in accepting all these things na minsan parang feeling mo hindi makatarungan, pero actually may reason pala lahat nangyayari. Nung nagkaroon ako ng mga kaibigan na Christian friends, doon ako nabuksan ulit yung isipan ko na parang, Mark, huwag ka masyadong magmayabang kasi lahat ng blessings na ito ay hindi to dahil sa ginawa mo. But actually, it's from Him. Nang dumating ang panahong kinailangan nilang tahakin ang sariling mga daan, tila muling naligaw si Mark. Dito, sunod-sunod na pagsubok ang nakasalubong niya. That time, kung saan nagkaroon ako ng matinding issue, binobombard ka ng andaming mga bashers. I feel like it was lowest point sa buhay ko. Ang daming nasirang friendships. Down ako na feeling ko, nawalan ako ng trabaho. Wala nang kukuha sa akin sa mga shows. Even with my family, nagkaroon ng problema yung mom ko. Na-detain siya, lahat-lahat. Bagamat hindi totoo ang mga naturang tsismis sa kanya, malaki ang naging epekto nito kay Mark. Sa puntong ito, wala siyang ibang nilapitan kundi ang Panginoong Jesus. Para akong nabunutan ulit ng tinik na parang during that time na nawawalan ka na ng pag-asa, ganyan, may tutulong siya. And true enough, after that na incident, nag-audition ako sa isang musical na dadalhin sa London. Sabi ko, Lord, pwede mo ba akong dalhin sa isang lugar na parang hindi ko muna maiisip ng lahat ng problema? And that time, binigay niya yung Here Lies Love na sobrang namangha ako dahil sobrang perfect timing lahat. It's a major role and it's a milestone sa career ko. Doon ko na-exercise yung mag-commute ako mag-isa, magluto ako, na mag-grocery ako, na maglalakad-lakad lang ako na walang nakakilala.
isang magandang experience for me. Dahil talagang normal yung buhay ko doon. Akala ko mag-stop na yung ano ko doon, learning, especially sa faith ko or ano. Good thing na andun din si Rachel, Ango. So siya yung nag-introduce sa akin doon kasi siya yung naunang pumunta. So nung pumunta ako, oh Mark, may church dito, punta tayo doon. So every Sunday, nagsasama kami. Napatunayan ni Mark na kailanman ay hindi siya pababayaan ng Diyos. Naayos ang problema ng kanyang ina. At sa pag-uwi ni Mark sa Pilipinas, hindi natigil ang pagbuhos ng pagpapala sa kanya. Nagkaroon ulit ako ng trabaho. Nagkaroon ng bagong flavor yung career ko. And mas in-strengthen niya yung faith ko. Taas-baba man ang dinanas ni Mark sa kanyang buhay, napatunayan niyang lagi siyang pinapatnubayan ng Panginoong Jesus. Si God for me, He's my tower of strength talaga. Ngayon ko lang na-realize na parang okay, kaya pala kailangan talaga may verse kang i-memorize dati. Kasi anytime na kailangan mo siya, makakatulong sa'yo. Philippians 4:13, na I can do all things through Christ who strengthens me. Yun lagi talaga yung dala-dala ko.